Si Sam ay maraming taon nang nagtatrabaho bilang park ranger, isang trabaho na lubos niyang minamahal. Araw-araw, nilalakaran niya ang parehong ruta upang bantayan ang mga hayop at tiyaking sapat ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Bagamat bihira ang pagbabago sa tanawin, palagi siyang namamangha sa kagandahang natutuklasan niya. Ngunit sa araw na ito, habang papalapit siya sa isang pugad na madalas niyang nadaraanan, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Ilang taon na niyang pinagmamasdan ang pugad na ito. Naalala pa niya ang araw na unang lumitaw ito at sinubaybayan niya ang paglaki nito ng mabuti. Karaniwan, masiglang huni ng mga ibon ang sumasalubong sa kanya mula sa malayo, ngunit sa araw na ito, tila katahimikan ang naghahari. Naririnig niya ang kaluskos ng mga dahon at ang huni ng mga ibon sa ibang bahagi ng parke, ngunit sa paligid ng punong iyon, kakaibang katahimikan ng naroon, isang bagay na hindi pa niya naranasan sa mga nakaraang taon. Wala ring ibon na makikita. Karaniwan, makakakita siya ng ilang ibong lumilipad sa paligid ng pugad at sa mas tahimik na araw, napapanood niya silang nagdadala ng mga sanga upang higit pang ayusin ang kanilang tahanan. Lumapit si Sam sa puno ng dahan-dahan, nag-iingat na huwag gulatin ang anumang ibong maaaring nagtatago. Bagamat tila normal ang lahat, maliban sa katahimikan, hindi siya sigurado kung wala nga ang mga ibon at ayaw niyang gambalain ang mga ito kung naroon sila. Nagpasya siyang huwag munang gumawa ng anumang aksyon, iniisip na baka may simpleng paliwanag sa katahimikan at hindi tama na manghimasok ng walang sapat na dahilan. Umalis siya, nagplano na muling balikan ang sitwasyon kinabukasan. Kung mananatiling walang laman ang pugad, saka siya kikilos. Maghapon niyang naramdaman ang pagkabagabag na may mali. Umaasa siyang sa pagbabalik niya sa parke kinabukasan, ang karaniwang masiglang huni ng mga ibon ang magpapabalik sa normal. Hindi niya alam na ang sitwasyon ay hahantong sa paglahok ng pulisya. Ngunit iyon ay darating pa lamang. Kinaumagahan, sabik na siyang bumalik sa pugad. Maaga siyang dumating sa parke at agad nagtungo sa puno. Sa kanyang paglapit, naramdaman niya ang kakaibang kaba, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili, huwag muna akong magpadalos-dalos. Habang papalapit siya, napansin niya ang mga kakaibang marka sa lupa, mga bakas na hindi pamilyar at halatang hindi gawa ng anumang lokal na hayop. Naku! Bulong niya, iniisip ang posibilidad ng mapanganib na mga nanghihimasok sa lugar. Lumala ang kanyang pag-aalala, ngunit matapos ang masusing pagsusuri sa paligid ng puno, wala siyang nakitang palatandaan ng pag-atake. Walang mga balahibo o sugatang ibon na makikita, na nagpapahiwatig na malamang hindi nasaktan ang mga ibon. Upang makita ng mas mabuti ang pugad, naisip niyang kailangan niyang umakyat sa puno, ngunit hindi niya maabot ito mula sa lupa. Bumalik siya sa istasyon ng ranger upang kunin ang kinakailangang kagamitan. Sa halip na maglakad tulad ng karaniwan, sumakay siya ng truck pabalik sa lugar. Pagdating, mabilis niyang inihanda ang hagdan sa puno. Habang umaakyat siya sa umuugoy na hagdan, naramdaman niya ang pagkabahala sa kanyang gagawin. Karaniwan, ang ingay at galaw ay magpapalipad sa mga ibon mula sa kanilang pwesto. Sa pagkakataong ito, ang kawalan ng mga ibon ay lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala na may mali. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na wala siyang makikita sa loob ng pugad. Ngunit hindi niya ito matitiyak nang hindi sinisilip ang loob. Upang magawa iyon, kailangan niyang buksan ang pugad, kaya dinala niya ang iba't ibang mga kasangkapan. Pagdating ni Sam sa tamang taas sa hagdan upang silipin ang loob ng pugad, isang tagpong ikinagulat niya ang kanyang nakita. Ano? Paano nangyari ito? Bulalas niya, halos mahulog sa hagdan dahil sa labis na pagkabigla.
pansamantalang pahinto. Bago tayo magpatuloy sa kwento, hinihiling ko po na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking bagay po ito para sa amin. Maraming salamat. Karaniwan, ang pugad ay siksik at maayos na natatago ang mga nakatira rito, ngunit ngayon ay may malaking butas na hindi maaaring likha ng mga ibon. Dahil dito, nabuo ang tanong, sino ang gumawa nito? Ang butas ay nagbigay daan kay Sam na makita ang loob ng pugad at dito niya nakumpirma ang kanyang takot. Wala nang mga ibon dito. Subalit, ang pugad ay hindi lubusang walang laman. Sa halip, may kakaibang bagay sa loob nito na hindi dapat naroroon. Agad siyang bumaba sa hagdan upang kunin ang kanyang telepono at tumawag sa mga awtoridad. Bumaba si Sam mula sa hagdan ng mabilis. Ang kanyang puso'y bumilis dahil sa pagkagulat sa pugad na iniwan ng mga ibon. Nalilito at nababahala, tumawag siya sa pulisya, halatang tensyonado habang inilahad ang kanyang natuklasan. Detalyado niyang ikinuwento ang biglaang pagkawala ng mga ibon at ang kakaibang bagay na nakita niya sa loob ng pugad. Umaasang magiging mabilis ang tugon nila. Habang hinihintay ang sagot, umaasa siya na makikilala nila ang bigat ng sitwasyon. Subalit ang sagot ng pulisya ay walang gaanong pakialam, parang normal lang ang nangyari. Sinabi nila na posibleng gawa lamang ito ng hayop o isang simpleng anomalya. Pinayuhan nila si Sam na bantayan na lang ang sitwasyon at huwag masyadong mag-alala. Nag-iisa sa tahimik na parke, nadama ni Sam ang labis na pagkadismaya. Ang kawalang interes ng pulisya ay masakit para sa kanya. Sigurado siyang may kakaiba sa pugad na kanyang nakita, ngunit parang binabalewala lamang ang kanyang mga alalahanin. Patuloy na umikot sa kanyang isipan ang misteryo ng pugad. Dapat ba niyang baliwalain ito, gaya ng sinabi ng pulisya? O sundin ang kanyang kutob na may mali talaga? Desidido na si Sam, kung hindi kikilos ang mga awtoridad, siya ang gagawa ng paraan. May kakaibang bagay sa pugad na hindi niya kayang balewalain. Ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng determinasyon. Nagpasya siyang simulan ang sarili niyang investigasyon, mangalap ng ebidensya at magtala ng lahat ng detalye. Hindi na lamang siya isang park ranger ngayon, isa na siyang taong determinado sa paghahanap ng sagot. Bumalik siya sa lugar ng puno upang simulan ang sariling pagsisiyasat. Maingat niyang sinuri ang paligid ng puno, naghahanap ng anumang bakas na maaaring magpaliwanag sa kakaibang kalagayan ng pugad. Mga yapak iniwang bagay, kahit ano nakakaiba. Ang kanyang pamamaraan ay masusi at walang kinikilingan. Itinala niya ang lahat ng kanyang natuklasan, kumuha ng mga litrato at nagsimulang unti-unting unawain ang misteryo ng tahimik na pugad at ang kakaibang nilalaman nito. Ininspeksyon ni Sam ang lupa malapit sa puno ng may sukdulang pag-iingat. Sinuri niya ang paligid para sa anumang palatandaan ng kaguluhan na maaaring magbigay liwanag sa nangyari. Mga naputol na sanga, ginalaw na lupa, kakaibang marka, kahit ano na mukhang hindi normal. Itinala niya ang bawat detalye, gaano man ito kaliit. Ang bawat piraso ng ebidensya ay maaaring maging mahalaga sa paglutas ng misteryo sa dating masiglang pugad. Si Sam ay humingi ng tulong sa kanyang mga kapwa ranger upang makahanap ng mga posibleng sagot. Umaasang may napansin silang bagay na hindi niya nakita. May napansin ba kayong kakaiba sa paligid ng malaking pugad kamakailan? Tanong niya. Ang mga sagot ay nagkakaiba-iba, ngunit wala ni isa ang nagulat ng anumang kapansin-pansin. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Sam. Alam niya na minsan, isang maliit at madaling ma-miss na detalye ang maaaring maging susi sa paglutas ng isang misteryo. Sunod, kinausap ni Sam ang mga bisita ng parke. May napansin ba kayong kakaiba sa paligid ng malaking pugad habang naglalakad? Magalang niyang tanong. Karamihan sa mga bisita ay walang maibalita, ngunit ang ilan
ay nagsabi ng tungkol sa mga anino o kakaibang tunog malapit sa pugad. Bagamat malabo ang mga detalyeng ito, masinop na itinala ni Sam ang bawat isa. Pagbalik sa kanyang opisina, inilatag ni Sam ang kanyang mga tala at larawan, sinusubukang makahanap ng koneksyon. Kaunti lamang ang datos at nakakalito ang mga ito. May mga bisitang nagsabi ng kakaibang tunog, ngunit wala namang napansin ang kanyang mga kasamahan. Habang iniisip niya ang tahimik na pugad, patuloy niyang pinag-aaralan ang mga impormasyon. Sinisikap na buuin ang magkakahiwalay na piraso ng palaisipan. Ano ba talaga ang nangyayari sa pugad na iyon? Muling ibinaling ni Sam ang kanyang atensyon sa puno at sa paligid nito. Doon niya napansin ang isang pattern sa mga marka malapit sa ugat ng puno, nakatago sa ilalim ng mga damo. Ang mga ito'y hindi basta-bastang gasgas o natural na pagkasira. Ang mga ito'y maayos at mukhang sinadya. Ano ang kahulugan ng mga ito? Ang natuklasang ito ay lalong nagpalalim sa misteryo ng tahimik na pugad. Habang pinagmamasdan niya ang mga kakaibang marka na pagtanto ni Sam na hindi ito gawa ng mga hayop, tila nagpapahiwatig ang mga ito ng pakikialam ng tao. Ang disenyo at pagkakalagay ng mga marka ay nagpakita ng sinadyang aksyon. Ang bagong tuklas na ito ay isang mahalagang pag-unlad sa kanyang investigasyon. Ang tahimik na pugad ay ngayon isang lugar na may ebidensya ng pakikialam ng tao. Habang mas nagiging masinsin ang pagsusuri ni Sam, mas malinaw ang mga ebidensyang lumilitaw. Nakita niya ang mga bakas ng paa sa ilalim ng mga dahon, malalaki at malinaw na hindi mula sa mga hayop sa parke. Malapit dito, napansin niya ang mga bahagya, ngunit tiyak na bakas ng mga gamit sa balat ng puno. Ang mga markang ito ay hindi aksidente, ito'y mga sinadyang galaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Sam habang itinatala niya ang bawat bakas at marka, puno ng lalong tumitinding pag-aalala. Naalala ni Sam ang mga kwento ng mga bisita tungkol sa mga anino at tunog at unti-unti niyang napag-uugnay ang mga ito. Naalala rin niya ang mga ilaw na nakita niya sa parke pagkatapos ng oras ng operasyon, isang detalye na kanyang binaliwala noong una. Ang kakaibang timing ng mga pagbisita kasabay ng presensya ng mga gamit ay tila may kinalaman sa mga kakaibang aktibidad sa paligid ng pugad. Sigurado si Sam na unti-unti na niyang nadidiskubre ang isang mahalagang bagay, kaya nagpasya siyang paigtingin ang kanyang pagmamatyag upang makahanap ng mas malinaw na ebidensya sa pagkakasangkot ng mga taong ito sa kaguluhan sa parke. Ngunit ang investigasyon ay naging mas madilim nang makita ni Sam ang isang sulat na nakapin sa pintuan ng kanyang opisina. Itigil mo ang paghahanap sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Matingkad at nakakatakot ang mensahe, malinaw na may nakakaalam ng kanyang ginagawa at hindi ito nagugustuhan. Nagdulot ito ng kilabot kay Sam, ngunit pinatibay rin nito ang kanyang paniniwala na nasa tamang landas siya. Sa halip na matakot, ang banta ay nagbigay pa ng higit na determinasyon kay Sam. Habang tumataas ang panganib at nagiging mas malinaw ang pagbabanta, lalo lamang tumibay ang kanyang dedikasyon na lutasin ng misteryo. Alam na ang kanyang misyon ay nagiging mas seryoso at mas mabigat. Pinatatag ng kahalagahan ng kanyang misyon, alam ni Sam na ang pag-atras ay magbibigay daan lamang upang magpatuloy ng hindi napipigilan ang mga kahina-hinalang aktibidad sa parke. Dahil sa kanyang kutob, nagpasya siyang siyasatin ng isang makipot na daan na matagal na niyang iniiwasan. Nakatago sa isang bahagi ng parke na bihirang madaanan at natatakpan ng makapal na halaman, ang daang ito ay humantong sa isang liblib na lugar. Hindi nakikita mula sa pangunahing mga daanan, perpekto para sa sinumang gustong umiwas sa atensyon. Ang natuklasan ni Sam doon ay labis na nakakabahala.
Nakakalat sa liblib na lugar ang iba't ibang mga gamit at mga bakanting kulungan ng iba't ibang laki, mga bagay na halatang hindi nararapat sa isang nature reserve. Ang mga tuklas na ito ay nagmumungkahi ng illegal na aktibidad, marahil ay may kaugnayan sa pagtrap ng mga hayop o mas masahol pa. Kinuhanan ni Sam ng litrato ang lahat gamit ang kanyang kamera. Unti-unting sumisidhi ang kabigatan ng kanyang natuklasan. Napagtanto niya ang agarang pangangailangan ng aksyon, kaya ginamit niya ang mga ebidensya mula sa pugad bilang sandigan upang mas malalim na maisangkot ang pulisya sa investigasyon. Inakay sila patungo sa sentro ng problema. Sa tulong ng naipong ebidensya, pumayag ang pulisya na makipagtulungan kay Sam. Ito ay isang mahalagang tagumpay para sa kanya. Ang kanyang walang kapag-urang pagsisikap at dedikasyon ay sa wakas nakakuha ng suporta na kailangan. Sama-sama nilang binuo ang isang detalyadong plano upang higit pang imbestigahan ang kaso. Si Sam ay nakadama ng pag-asa at pagkakumpirma. Ang pagkakaroon ng mga awtoridad sa kanyang tabi ay nangangahulugan na maaari na nilang masusing tuklasin ang mga komplikasyon sa parke at ang misteryosong pugad. Sa isang madiskarteng pagpupulong kasama ang pulisya, inilatag ni Sam ang lahat ng kanyang ebidensya, kabilang ang mga litrato ng mga gamit at kulungan, dokumentadong pattern ng mga kahina-hinalang bisita, at mga tala tungkol sa kakaibang mga aktibidad sa paligid ng pugad. Ang mga opisyal na noong una ay nag-aalinlangan ay unti-unting nabahala habang lumilinaw ang posibleng lawak ng mga ilegal na operasyon sa loob ng parke. Dahil sa mga natuklasan ni Sam, nagsimula silang magplano ng isang operasyon na layong ibunyag ang buong saklaw ng mga ilegal na aktibidad na nagaganap sa loob ng parke. Sa ilalim ng isang undercover na operasyon, natuklasan ni Sam at ng mga awtoridad ang isang nakakagulat na bagay. Nakatago sa isang lihim na pugad ang maraming itlog ng mga exotic na hayop. Ang mga itlog na ito na hindi likas sa ekosistema ng parke ay iligal na inilagay at mapanganib sa mga katutubong hayop. Ang natuklasan na ito ang naging mahalagang pahiwatig na nagdugtong sa mga kakaibang pangyayari sa parke sa isang patuloy na investigasyon tungkol sa smuggling ng mga hayop. Ang mga itlog ay natunton sa isang malawak na network na sangkot sa ilegal na kalakalan ng wildlife. Ginamit ng mga salarin ang parke bilang isang lihim na base para sa kanilang mga operasyon na naglalagay sa peligro sa mga nanganganib na species. Si Sam ay may mahalagang papel sa operasyon dahil sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa parke. Tinulungan niya ang mga pulis na magplano ng mga estratehikong posisyon upang mahuli ang mga smuggler nang hindi sila nababahala. Ang kanyang kaalaman sa topografiya ng parke at mga gawin ng mga suspek ay naging kritikal. Bilang isang karaniwang park ranger, nahanap ni Sam ang sarili sa gitna ng isang undercover na misyon. Naging matagumpay ang operasyon. Nahuli sa akto ang mga smuggler kasama ang mga ninakaw na itlog at agad silang inaresto. Ang impormasyong ibinigay ni Sam, kasama ang mahusay na taktika ng mga pulis, ang nagdulot ng mabilis at matagumpay na pagdurog sa grupo. Ang operasyon na ito ay isang mahalagang tagumpay para kay Sam at sa mga awtoridad na nagbigay daan sa pagbuwag ng smuggling ring at sa simula ng pagbangon para sa mga hayop na nanganganib. Sa pagkakaaresto ng mga smuggler, nabunyag ang buong saklaw ng kanilang iligal na operasyon. Natuklasan ng investigasyon ang isang malawak na network na sangkot sa iligal na kalakalan ng mga bihirang hayop at kanilang mga itlog, kung saan ang nakatagong pugad sa parke ay isa lamang sa kanilang mga lihim na pasilidad. Ang dedikasyon ni Sam na sinamahan ng mahusay na koordinasyon ng mga pulis ay nagresulta sa pagbuwag ng isang malaking grupo
ng wildlife smuggling. Ang mga kriminal ay naharap sa hustisya sa korte kung saan ibinunyag ang lawak ng kanilang iligal na gawain na nagpakita ng kabigatan ng wildlife trafficking. Ang mga nagkasala ay tumanggap ng mga parusang naaayon sa bigat ng kanilang mga krimen na naging isang mahalagang tagumpay para sa konserbasyon ng wildlife at nagpapatibay sa kahalagahan ng patuloy na pagbabantay at proteksyon. Naantig ba kayo sa kwentong ito? Handa rin ba kayong gawin ang parehong sakripisyo at panganib tulad ni Sam kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon? Alam niyo ba na nasa pagitan ng 200 hanggang 2,000 species ng hayop ang nawawala kada taon? Ibahagi ang inyong saloobin sa seksyon ng komento sa ibaba. Pindutin ang subscribe button kung nagustuhan niyo ang video na ito at huwag kalimutang i-like. Minsan, ang tapang at determinasyon ay tunay na nagbubunga ng tagumpay. Salamat sa panunood. Samahan niyo kami ulit sa susunod. Magkaroon kayo ng isang kahangahangang araw.